Welcome to K-Catalog. AIP Level 2 Unit 7 ng textbook, we start with Ohui or vocabulary. Sabi dito, 무슨 일로 다른 사람들을 초대해요? 그리고 무엇을 해요? So sabi, ano daw yung meron or ano yung specific reason kung saan nag-i-invite ka ng ibang tao? And then, ano yung ginagawa? So example, dito sa Korea, may event na tinatawag na 집들이. So 집들이 means housewarming. 'Di ba kapag ikaw ay bagong lipat or nakabili ka ng bahay, you invite your friends, relatives, or mga bisita. So, yun yung 집들이, housewarming. Siyempre, kung ikaw naman ay na-invite sa isang housewarming, you have to bring or prepare some presents. Okay, so ganun din dito sa Korea. Usually, yung mga present na ibinibigay nila is hyuji, mga tissue, and another one is seje, detergent, liquid detergent, powder detergent. So, yan yung mga usual na gifts for housewarming. Sabi, 선물을 가져가다. So, it means to bring. So, 가져가다, to bring, and then 선물, present. 손님을 맞이하다. 손님, yung ating mga bisita or guest. Yan sila, mga bisita. 맞이하다, it means to receive or to welcome. Okay, so tumanggap ka ng bisita. We-welcome mo sila sa iyong bahay. 음식을 차리하다. 음식, food. 차리하다 is to prepare. So same with 준비하다, no? To prepare or set food para dun sa event na yon. Another event is doljanchi. Doljanchi is the first birthday. Okay, first birthday party ng isang bata. So, 장난감. So, ito yung mga usual naman na regalo for birthday party, no? Or doljanchi. 장난감, toy or toys. And 금반지. 금반지 is gold ring. Yan. Common yan na ibinibigay as a gift sa mga nagfa-first birthday na bata. 손님을 대접하다. 손님, again, guest. 대접하다, it means to entertain or serve. Okay, so syempre, pag dumating yung mga bisita, you have to entertain them or accompany them. Okay? Entertain, serve, or accompany. Yan. So, that's for our vocabulary. So, may kinalaman siya sa, pag-i-invite ng ibang tao sa isang event. Now, dito naman ang sabi, 여러분 고향에서는 언제 손님을 초대해요? Sa iyong lugar, kailan ka nag-i-invite ng bisita? After mong ma-invite ang iyong bisita, anong ginagawa? So, tingnan natin example na sagot niya. 생일에 손님을 초대해요. Kapag birthday, nag-i-invite kami ng bisita. 손님을 초대하면 맛있는 음식을 차려서 손님에게 대접해요. So, kapag nag-invite kami or kung mag-invite kami ng bisita, nagpe-prepare kami ng masasarap na pagkain at isineserve namin sa mga bisita. So, sa atin din naman same thing, no? Ganyan din yung ginagawa natin. So, hindi na natin siya masyadong dadagdagan. So, pwede kasi same nga lang yung ginagawa. Siguro pwede natin idagdag na ano. 'Di ba mahilig tayong mga Pinoy, mahilig tayong no? Tawag dito, videoke or karaoke. 'Di ba? So, kailangan it's a must na may kantahan. So, pwede natin idagdag diyan, 그리고 모두 다. So, lahat. 모두 다 같이. So, lahat kayo kumakanta. 노래를 부르고. So, 부르다. 부르고 즐거운 시간을 보내요. So, ano yung sinabi ko dyan? At saka, lahat kami ay kumakanta at nag-spend or nag-enjoy ng masayang oras. Okay, so dito, 생일에, pwede mong palitan tong event na to. Kung ayaw mo ng birthday, sabihin natin Christmas. Ayan. So, pwede naman din yan, Christmas, or kung fiesta, ano ba yung fiesta? 축제.
yan. So, 축제에 손님을 초대해요. 손님을 초대하면 맛있는 음식을 차려서 손님에게 대접해요. 그리고 모두 다 같이 노래를 부르고 즐거운 시간을 보내요. Yan. So, gusto mo idagdag kung kayo ay palainom yun, 술도 마시고, 술도 마셔요. Yan. So, anything is okay. Now, for the first grammar ng level 2 unit 7, we have 동사. Again, that's verb. Plus the grammar 을래요 and ri을래요. And if you can notice, naka-question mark sila, no? So, palaging patanong yung ending na to. Sabi dito, 구어에서 다른 사람이 의견을 물을 때 사용해요. 사용해요, to use. 물을 때, when asking. 의견, opinion. 다른 사람, others. Or other people's. 구어에서. So, yung 구어, it means spoken language. So, in spoken language or spoken Korean, kapag usually usapan or conversation, ginagamit or madalas mo daw maririnig tong grammar na to. At ang gamit niya is, you use this grammar when asking others' opinion. Okay? So, tatanong mo kung okay lang ba, kumbaga. And kanino mo lang siya pwedeng idugtong? Kay verb lang. Okay? So, kumbaga parang tinatanong mo yung kasama mo or yung kausap mo na okay lang ba kung gagawin or mangyayari itong action na ito. Okay? So, tingnan natin yung example. 주말에 집들이를 할 거예요. 슬기 아빠하고 우리 집에 올래요? So, sabi niya, sa weekend, housewarming party ako. So, okay ba kung pupunta kayo sa bahay kasama si Silgi at yung papa niya? Yan. So, tinanong niya, no, okay lang ba kung pupunta sila? Kasi ini-invite niya nga kasi may housewarming party siya. Sagot ng kausap niya, "네, 같이 갈게요." Sige po, punta kami. Another one. Sabi ni Ga, "주말에 같이 밥 먹을래요?" Sabi niya, okay lang ba kung kakain tayo sa weekend? Sagot ni Na, 미안해요. 약속이 있어서 못 가요. Pasensya na. May schedule kasi ako that time kaya hindi ako makakapunta. Another one. 집에 손님들이 오실 거예요. 그러니까 청소 좀 할래요? Sabi niya, sa weekend may mga darating na bisita. So, okay lang ba kung maglilinis ka? Yan. So, tinatanong yung kausap niya kung okay lang na gagawin yung action na yon. Another one, 길이 많이 막혀요. So, ibig sabihin yan, traffic, congested yung road. So, traffic. 조금만 더 기다려줄래요? Okay lang ba kung hintayin mo pa ako ng kaunti? Yan. So, again, you're asking the opinion of the other person when that action or specific action is going to happen. Okay? So, tingnan natin yung rules. 을래요, 리을래요. So, kapag ang verb mo ay nag-end sa 받침, big sabihin may 받침 or nag-end siya sa consonant, you add 을래요. Kapag wala naman siyang 받침, nag-end siya sa vowel, you add 리을래요. Example ng may mga 받침, 먹다, 읽다. So, drop mo na yung mga da. So, magiging, so may 받침 na giyok, and then ito din, double 받침 siya, no? Real giyok. 먹을래요. So, 을래요 yung dinagdag. Tapos, dito naman sa oda, dahil wala siyang 받침, nag-end siya sa vowel. So, real, leyo yung nilagay. 올래요. Now, si 만들다. 만들다 is irregular verb. So, after may drop yung da, originally real na yung kanyang 받침, kaya leyo na lang yung dinagdag, 만들래요. Okay? So, baka may question. Ano po ang difference niyan kay 을 kayo, real kayo? Kasi 'di ba si 을 kayo, real kayo, same siya ng purpose when asking others' opinion. Yan, so magandang question to. Almost same sila ng purpose, no, ng gamit. But may maliit lang na difference. Si 을 kayo, real kayo kasi most of the time, yung action na gagawin is dalawa kayo nagagawa. Okay? Pareho kayo or sabay kayo nagagawin yung action na yon nung kausap mo. Si 을래요, pwedeng dalawa kayo or minsan siya lang yung gagawa.
yung kausap mo lang. Tapos, si ul kayo, real kayo, pwede siyang idugtong kay verb or kay adjective. Si ulleo, kay verb lang siya pwedeng idugtong. Yan. Tapos, si grammar na ul kayo, real kayo, minsan pag nag-aano ka, kinakausap mo yung sarili mo, yan, pwede mo siyang gamitin. Like for example, yepper kayo, yepper ka, parang nakausap mo yung sarili mo, maganda kaya to? Yan, yepper ka, magiging okay kaya to? Kan channel ka. Pero kung ulleo, hindi mo siya pwedeng gamitin kasi ito talaga ay intended for other people. Pero si ul kayo, real kayo, may times or situation na pwede mo siyang gamitin sa sarili mo. Okay, yun nga kapag ikaw ay kausap mo yung sarili mo, yan pwede yon. Parang naggugumin, ano ba yung naggugumin? Parang may iniisip ka na something tapos kausap mo yung sarili mo. Okay? So that's for ulleo, real leo. So try natin i-apply. Apply natin ngayon si dongsa plus ulleo, real leo na grammar. Okay, so tingnan natin. Sabi, 친구를 만날 거예요. Imi-meet mo daw, no? You're going to meet your friend. 친구에게 의견을 물어보세요. So, itanong mo daw sa kaibigan mo ang opinion niya. Example, ang verb na dudugtungan ng grammar ulleo, leo ay si 만나다. So, again, kay verb mo siya dinudugtong, no? So, yung dongsa natin is yung 만나다. Tapos, yung may checkbox, so yung options natin, 공원, 집 앞, coffee shop sa mga lugar. And ang naka-check is yung coffee shop. So, tingnan natin ano ba yung usapan. So, yung question, so, kumbaga ito si ga, and then ito si na. So, yung question ni ga, 우리 어디에서 만날래요? Saan tayo magkikita? Tinanong niya, no? Yung opinion ni na. Saan kaya tayo magkikita? Tapos, dahil mannada, yan, dinugtong niya si mannada, naging manna, tapos walang batchim, kaya real leo yung dinagdag, manna leo. Tapos yung sagot ni na, ginamit niya to, yung coffee shop. 회사 근처 커피숍에서 만나요. So, dun tayo sa malapit sa office na coffee shop, magkita. Okay? So, try natin yung number 1. So, ang lalagyan natin ng grammar ulleo, leo ay si gada. So, transform na natin agad. So, gada magiging gal, leo. Okay? Tapos, pili tayo. 영화관, 노래방, 놀이공원. So, saan kaya ang dyan? Gugustuhin natin, piliin natin si 노래방. Okay? So, ano kayang pwedeng maging question natin? So, ang question natin is, gawa tayo, no? Sabi natin, saan tayo magpupunta? Okay, 우리 어디에 갈래요? Saan tayo pupunta? Natanong mo yung kausap mo, no? Yung opinion ni na. Gusto mong marinig. So, sasagot ngayon si na. Kunyari, gusto niya sa 노래방. Sabi niya, 노래방에 kayo. Yan, as simple as that. Magpunta tayo ng 노래방. Okay? Number 2, si tada. So, yung verb natin is tada, to ride. Magiging talleyo. Dahil wala siyang batchim, no? So, ano yung gusto natin dyan sakyan? 지하철, bus, taxi. So, taxi tayo para 편해. So, pwede nating question ay huri. So, wag na nating pahirapan yung sarili natin, no? Gayahin na lang natin yung format dito para madali. Pero kung gusto niyo ng challenge yan, pwede niyo naman palitan yan. As in, ibahin niyo yung sitwasyon. Kunyari, tatanungin mo yung kausap mo, anong gusto mong sakyan pa uwi? 집에 갈 때 뭘 탈래요? Okay? Sige, palitan natin. Challenge yung sarili. So, kunyari, kausap mo si na, tatanong mo siya, uwian na. 집에 갈 때, sa pag-uwi mo sa bahay. 집에 갈 때,
무엇을 tayo or 뭘 탈래요? 무엇을, 뭘 na lang, pinaiksing 무엇을. 뭘, tapos yung tada naging 탈래요, no? 탈래요. Anong sasakyan mo pa uwi? Sagot ni na, taxi. So, 저는 택시를 tayo. Yan. Ay, magta-taxi ako pa uwi. Sakay ako ng taxi. 저는 택시를 탈게요. So, yung ending, pwedeng present tense, pwede ding future tense. Ayan, depende sa flow ng usapan. 저는 택시를 탈게요. Ayan, sakay ako ng taxi. Ayan. Next one, 먹다. So, si 먹다 may 받침, kaya magiging 먹을래요. Yan. So, ano yung kakainin daw? Sabihin natin, kimbap, jjajangmyeon, tteokbokki. Kimbap na lang. Okay, so tatanong tayo, 뭘 먹을래요? Ayan, direct na, no? Wala nang pasikot-sikot pa. 뭘 먹을래요? Anong gusto mong kainin or anong kainin mo? So, sagot sina, 김밥을 먹어요. Okay? Or 김밥을 먹고 싶어요. Gusto kong kumain ng kimbap. So, again, dun sa sagot, depende yan kung paano mo gustong sagutin. Gusto mong sagutin na, gusto kong kumain ng kimbap. So, 김밥을 먹고 싶어요. Pwede yan. Or, kung gusto mong plain and simple, 김밥을 먹어요. Kain ako ng kimbap. Okay? Yan. Or, kung gusto mong balik mo sa kanya yung tanong, 김밥을 먹는 거 어때요? Ayan. So, depende, no? Yan. So, ang pinaka-importante is na-apply natin si grammar na Leo. Yan. Okay, so dito sa baba, number 2, 오늘 수업이 끝나고 친구들과 하고 싶은 일이 있어요. Sabi niya, ngayong araw daw pagtapos ng klase, kasama yung mga kaibigan mo, meron ka daw bang gustong gawin? Okay? 친구에게 물어보세요. Tanong mo daw sa kaibigan mo kung meron. So, for example, yan, example question, 수업 끝나고 같이 밥 먹을래요? Yan. So, okay lang ba sa inyong kain tayo after ng klase? Ano pa, gawa tayo ng example question. So, kunyari, mahilig talaga tayong kumanta eh. So, sabi natin, pagkatapos ng klase, okay lang ba punta tayo sa norebang, sa KTV? Yan. So, 수업, so as is lang, no? 수업이 끝나고 같이, yan, 수업 끝나고 같이, tapos, 노래방에 갈래요? Okay? Yan. Another one. So, wag naman norebang. Ano ba maganda? Papasyal or sightseeing sa mga maganda. Myeongdong. Ayan. So, ang gagamitin natin na verb is gugyonghada. 구경하다, magmasid-masid, no? So, 수업 끝나고 같이 명동에서 구경할래요? Okay lang ba pasyal-pasyal or masid-masid tayo sa Myeongdong pagkatapos ng klase? Ayan. Again, you're asking the opinion of the other person or nung mga kasama mo. Okay, so that's for grammar Leo. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.